Magandang umaga po, Senate President Tito Sen. Good morning, sir. Yes, sir. Good morning, Kong Ted. Good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Opo, salamat po. Mabuti po. Nandiyan kayo kasi ang daming tanong ni Chacha. Oo Go, Cha. nga, oo. Tito Sen, anong oras po ba Okay kayo? lang po yun. Marami po ako sagot. Yun, Tito Sen. Naku, buti nagising kayo kahit napuyat kayo kagabi. Anong oras po ba kayo natapos? Hindi. Bycam, maaga akong nakaalis eh. Yung di naman, nagmo-monitor lang ako eh. Hindi naman ako participant at kaya binabantayan lang natin. Sila mismo, yung Bycam panel ng both sides. Bago almost 2 o'clock, 2 a.m. 2 kanina. a.m. na, Tapos, oo. Oh, sige po, Tito Sen, dito po sa usapin ng 2026 National Budget, deadlock nga po ngayon sa BICAM, yun ang term na ginagamit nila dahil ang daming issue yung MAIFIP, nandiyan din yung issue ng farm to market roads, may mga nagpapalutong din ng issue dito sa napakalaking budget ng DepEd. So, ngayon po na deadlock ngayon sa bicameral conference, DPWH budget, wag din natin kalimutan, may nakikita po ba kayong middle ground dito or kagaya po ng sinasabi ng ibang mga senador, kung hindi ito mareresolba, talagang reenacted budget po tayo? Isa-isa po natin, ano? Ako naman tingin ko hindi magkakaroon, hopefully hindi magkakaroon ng reenacted budget kasi meron naman talaga mga middle ground na pwedeng pag-usapan na maayos yun eh. Una sa lahat, banggitin muna natin yung DepEd. Yung DepEd, itong pinagmamalaki nitong budget na ito ng 2026, bukod sa sinasabi namin na talagang as far as the Senate is concerned at ang Senate website kompleto sa mga amendments namin at saka sa mga pinasok namin, makikita nila, ewan ko sa House, ano? Pero sa amin kompleto, ultimo kung sino nagpasok. Yung DepEd, ang pinakamalaki ever sa lahat ng mga taon sapagkat dito ay pipilitin na nga natin na matapos na rin pati yung mga pagkukulang sa mga classrooms na pinalpak last year. Diba? At pinalpak ng mga karaang taon. So, marami sa mga amendments ng mga senador yung mga pangangailangan ng mga state universities and colleges, pati na sa mga tawag dito, yung mga scholarship. At saka katulad nga, sa Doktor para sa Bayan Scholarship nung nakaraang taon, palagi mong bawasan ng bawasan. Imbis na talagang ang original 40 per student, 40 per College of Medicine na student bago every year. Parang dumami doktor natin, which is number one problema ng Pilipinas, health eh. Ang nangyari last year, mababa. Hindi kaya 40. Merong mga universities na 24 lang ang binigay nilang budget. Pagkatapos, itong taon na to, sa 2026, yung ginawang NEP nung mga taga 2025 na gumawa ng NEP, kailangan marami kaming korekin eh. So, ang nakita namin doon, isipin mo, 12 lang, 12 lang ang bibigyan ng scholarship. Hindi pwede, siyempre, dodoblehin namin yan. Dinoble namin. Yun na isa sa mga nakikita natin. So, definitely, maipagmamalaki pa nga na napakalaki ng budget para sa education at sa DepEd ngayong taon na to. Hindi dapat pintasin yun kasi tignan ang pinakamadali sa lahat imbis na magsalita, tignan yung website ng Senate, saan dadalhin? Saan dadalhin? Proposal pa lang naman. So yun yung sa DepEd. Sir, Yung isang sinasabi. opo, sir, Sige, bago sige po po. yung iba po, Tito Sen, sa DepEd lang, ako lang po hindi ko lang maintindihan, ang sabi ni Vince Dizon, nung siya humarap ng September, 22 classrooms pa lang, school buildings ang natatapos. 35 lang. Okay, 35. Out of the thousands. Oo. And then for this year, hindi ho ba ang laki-laki na ng allocation dito? Pagkatapos, dadagdagan na naman po natin ng alokasyon para po na naman sa school buildings. Hindi pa kasama dito yung proposal for PPPs na nabasa ko po, na humihingi sila ng uutangin na naman po. Ang hindi ko maintindihan, bigay tayo ng bigay ng pera sa mga school buildings, pero palaki yung backlog at hindi pa nga natin nakikita kung tapos na yung mga dati. Paano ba natin malalaman, Tito Sen, na talaga napupunta ito doon sa proyekto? Kasi nga, bakit ganun na lang ganun ang ating problema at palaki ang perang ibinibigay? Inantayan namin yung supposed to be yung last year,
35 nga lang ang nagalaw pero hindi nagamit yung pera. Ito ang problema eh. Gagawa-gawa sila ng proposal ng school buildings, hindi nila sinabi saan ang lupa. May lupa ba? Bibili ba sila ng lupa? Mayroon ba magdo-donate na LGU? Ang daling sabihin ng magtayo ng school building kung hindi mo naman sasabi saan eh. Di ba? Oo. Kaya kailangan dyan may kasama ring expropriation dyan kung hindi makakapag-donate yung LGU. Ganun yung mga sitwasyon doon. So, huwag sila mag-alala. Yung pera last year, hindi nagalaw. Kaya nga, ang lakas ng loob nila, yan sila Vince, tsaka sila ES Ralph ngayon, ang lakas ng loob na magsabi na, hindi, may pang-offset. Bakit? Yung last year hindi nagamit yun. Remember, maraming... So, paano pong pinito si paliwanag dyan, Presidente. Tito Sen? Paano namin intindihin yun? Kung hindi mo nagamit yung pera, last year, tapos may balanse pa, ba't mo naman, di ba automatic yan? Kung hindi nagamit, so ibabawas mo na sa proposed... Babalik mo sa ano. Hindi, bumabalik lang sa general fund, supposed to be yun. At saka remember, Ted, okay. bukod sa general fund na bumabalik yun, totoo nun, nakakabawas dun sa utang lang natin yung kasi hindi naman nagagamit yung pera, hindi lumalabas. So wala talagang, kumbaga sa nakabawas lang dun sa inuutang natin. So uulitin mo yung appropriations dahil yung pera hindi nagasta, ibabalik doon sa National Treasury. Iba naman, yes, more or less, babalik yun sa National Treasury. Pero yung ngayon, di ko ma-i-explica kung ano nangyari sa kanila last year except the fact na sinasabi ko nga na lista lang ng lista, paggawa ng supposed to be ng mga school buildings, hindi naman nagawa. Bakit? Kasi walang lugar puro pangako sa mga local pangako sa mga district, pangako sa mga sa LGU, pero hindi naman magalaw. Pero this time, it's not concentrated. The budget's not concentrated on school buildings. It's the general approach on education. Pero siguro baka hindi ko kayang i-detalya lahat. Hindi ako ang vice chairman o hindi ako ang chairman ni Sherwin dito pagdating sa education. But that is as far as I know na nire-report nila sa akin. Kaya yun ang alam kong sige po. explanation to sa DepEd. Sige, Gusto after nila education. palaganapin at mas maraming mga scholar ang matanggap. Okay, sige Tito po. Sen, anong sagot po ninyo doon sa sinasabi ni Senator Amy Marcos na bibigyan natin, dadagdagan natin ng napakalaking budget sa pagtatayo ng mga silid-aralan pero ang utilization rate lang daw po ay 23%. Ano pong tugon nyo Yung nga, doon? yung last year Ngayon, okay. Oo, na hindi O nagastos. yung nga yung last year Oo. Tingnan natin kung mauulit ngayon o Pero, hindi. pero Tito Sen, Sapagkat natuto na sila, natuto na rin kami, natuto na ang Executive Department kung ano mga pagkakamali ito sa lagay ng lagay. Hindi naman pala kayang oo. gawin. So confident po kayo na ngayong taon under the leadership of Secretary Angara, hindi na po mauulit itong utilization na 23%. Oo, nakabantay kami dito. At saka hindi namin papayagan lalabas ang pondo dyan. This time, we really have to exercise oversight. Kanino pong pagkukulang yon? Bakit nagkaganoon? Last year, Yung pong sa ahensya, opo. ako tingin ko nga yung lista ng lista yung yung legislators Lista ng lista ng legislators di naman kayang gawin may pera para sa magtayo ng school building. Saan? Palagay mo sa Taguig o sa Quezon City. Saan doon? Oh, sige po. At May least, lupa ba? at least malinaw po ngayon. Tito Sen, binabanggit niyo po na talaga kayo, very confident din kayo na hindi to mauuwi sa reenacted budget. Pinagmamalaki niyo tong DepEd budget. Aside from that, ano pa po yung middle ground natin? Halimbawa, yung una na yung sa DPWH budget. Ano po ang magiging stand doon ng Senado? Is it talaga bang kayo ay firm, hindi natin ibabalik yung 45 billion pesos? O ngayon na umami na po si Sec Vince na nagkamali nga po siya, ibibigay po natin ito. Hiningi namin yung talagang actual computation na nakikita natin, lumalabas na makakat namin ng mga 20 plus yung mga 20 billion plus yung sa DPWH based on doon sa mga presentation niya ngayon na mukha namang mas accurate ito kaysa sa yung una medyo kumbaga sa the word is swashbuckling Sige, 20% all over. O 25%, alisin natin. Madali magsalita ng ganun. Nung gawin yung computation, maraming lugar na like for example,
let's say Polillo Island o ibang mga lugar na mas mahal ang pag-deliver ng semento, mas mahal ang bakal, mas dahil sasakay ng barko or may mga iba delivery. So, nung kinumpute nila ng ganon, makikinabang, mailalagay dapat doon sa mga mga regions na mas pakinabang dapat at meron namang mas bawas. So lumalabas ngayon, at least, at the very least, tama ang Senado, mahigit mga kalahati doon kaya nating alisin. At ang usapan, well, I think they will finalize tonight, pero ang report sa akin ni Sherwin, ni Senator Gatchalian, at dito kami papayag only kung yung aalisin ay ilalagay sa PhilHealth or sa DOH or sa UHC. Okay, doon, let's say mga 50 o 16 billion. Sabi ni Pia Cayetano, 16 billion daw ang kulang no sa budget ng PhilHealth. O aalisin namin na 16 billion doon sa DPWH nila at ilalagay natin doon sa PhilHealth. Oo. Buo na siya. Okay, ngayon yung balanse, kung may matitira pa, ang request na lang ng Executive Department ay ilipat sa DRRMC para doon sa mga lugar na tinamaan ng pandagdag pa doon sa mga tinamaan ng bagyo at maaari pang tamaan ng bagyo. Yun ang magiging paglilipat doon. Siguro pagka nagkasundo sila doon, hopefully mamaya, then mapipigil na yung deadlock. Oo. So, tama po ba yung pagkakaintindi ko, Tito Sen? Firm pa rin kayo na kung ano na yung una na ipasa, yun na yun? Kung may mga ibabawas kayo at ilalagay sa health sector po natin sa PhilHealth? Ano kami doon, we're very strong on that. Kasi mali naman, sabi ni Vince, hearing pa lang sabi nila Alcantara, overpriced sila. Di ba? Maliwanag yun overpriced sila. Tapos doon ang gagaling yung kickback yung doon kickback yung legislator or kung sino man yung proponent di ba? Alisin natin. So kahit po sinisigundahan ng Malacanang yung naging pahayag po ni Sec Vince na maraming proyekto ang posibleng hindi matuloy kapag hindi na ibalik yung 45 billion pesos, kayo po firm, hindi na, nabigay na sa amin nung una yan. So wala na tayong ibabalik na 45B. Oo, ano na yun, at least kalahati nun, hindi kami papayag. Yun ang middle ground na pag-uusapan. Sapagkat yung computation na bago ni Senator Dizon, ni Secretary Dizon, ay justifiable, baka pumayag kami. Pero hindi kami papayag na yung buo ay babalik sa DPWH. Hindi, sinabi na nila Pero Tito Sen, sabi nyo kung mukhang dun galing ang kickback, kung magbabalik tayo ng kalahati nun, baka kickback pa rin po yung ibibigay natin ulit. Hindi naman. Merong mga pamatay ang Senate dyan. May mga special provisions kaming nilagay ngayon, batas bali ngayon yan. Hindi na kailangan magpasa ng separate batas. Pag nilagay mo sa budget, sa GAA yan, automatically batas yan. May mga special provisions kami kung paano gagamitin. May mga special provisions na nilagay kami. Hindi lang dyan, pati dun sa MAIP, pati dun sa mga iba pang mga paggagamitan ng budget. Meron kami mga inilagay na special provisions na pag-iingatan. Like for example, yung kabuuan, hindi lang yung pinag-uusapan na 40 na inaalis, 45 na inaalis namin, Sa kabuuan, yung magiging total ng DPWH, which is 500, magiging 595. Tandaan nyo, last year 1.1 trillion. May nakita ka ba? Diba? Ito, kinalahati namin Diba? 595 ang this year Pero may special provisions pa. Ano yun? Hindi pwede nang walang program of work. Lahat yan nakalista na ngayon. Tingnan nyo sa website ng Senate. Okay. Lahat, merong program of work, merong Opo. Sige, so ito ho yung mga kumbaga po transparent pero pati yung ang tawag doon sa location. Okay. Pati location, maliwanag yung mga may tawag sila doon sa ng location Opo. Pati ganoon, kompleto yun. Kompleto yun. Opo, pero ito nga, ang usapan, 'di ba klarong-klaro, ang usapan dito
kapag hindi po kasama doon po sa napag-usapan sa komite at sa plenaryo ng both houses, hindi na dapat sinisiksik sa BICAM, di ba? Correct. Okay, sige. O ito. Bawal ang Oh, insertion ng, ng okay. new item. So, sino ang nag-insert nitong 8 billion na kine-question nga na walang lokasyon, hindi properly identified na 8 billion farm-to-market roads? Meron dati. Meron sila doon sa sinubmit yung sa sinubmit sa amin, meron talaga. Pero yun yung mga laman ng NEP. Yun yung laman ng NEP nila, no? Ang ginawa ng Senate, pagdating sa amin, hindi kami pumayag doon. So, napilitan sila doon pa lang sa Senate. Hindi dito sa BICAM yan. Hindi, ito Doon yung pa lang sa latest Senate, pinalitan nila yung nilinaw nila yung yung tawag doon yung meron tawag doon yung coordinates. Ayun. Nilinaw nila SP. yung coordinates. Opo, SP, bago po ito ha. Ito po yung kakakasabi lamang kahapon. Ang sinasabi po dito na discover nila Senator Kiko Pangilinan nga na meron pong walang coordinates dito at mukha pong ito nga ang tanong ng marami eh. Ang sabi niya rito a new list with the same amount was resubmitted with 8 billion worth of projects lacking coordinates. Ang sinasabi niya rito, kahapon po, itong pinakahuli, na meron pong biglang dumating doon sa BICAM version para po sa farm-to-market roads na 8 billion worth na yun nga, wala pong lokasyon. Kaya, Kung yun ay kapalit lang, ha? content, kung yun ay pinapalit lang nila ro sa original dahil nga ito yung walang coordination dati at ito yung pwede yan. Pag hindi pwede. Yung ang tanong namin sino na naman po nag-sing? Kasi dito ang dating, biglang sumulpot ito. Kasi nga klaro na lahat nalinis na nga po ninyo di ba? Pero bakit may sumulpot na 8 bilyon? Kaya nga ang tanong niya, either daw po ito nanggaling, hindi niya masagot kung ito ba nanggaling sa DA o sa House. Ako sa agency o sa House, malalaman natin mamaya. Basta kami hindi papayag. Basta new anything na bago, papasok mo sa BICAM, wala naman to sa dati ninyo, wala sa amin. Hindi pwede. Okay, sige. Oo. So, ito lang po, kasi pinag-uusapan po din dito yung dapat walang mga hindi na pag-usapan sinisingit. Ito pong executive order, ito pong executive order ng presidente sa pag-uumento sa mga sweldo ng uniform personnel. Okay? Ang sabi niya po dito under Section 5, funding. The amounts necessary to implement the increase in the base pay and subsistence allowance in fiscal year 2026 shall be charged against any available appropriations under the fiscal year 2026 General Appropriations Act. Okay? Alright. Ito sabi niya, kasi nga hindi kasama ito sa NEP Ito'y kanyang inanunsyo recently lamang. Pero bakit po yung BICAM nagsingit ng 23 billion para po dito nga sa pagtataas ng allowance po and pay for military uniform personnel? Saan hinugot ito? Kasi kung meron kang dinagdag, meron kang inilaanan ng 23 billion, may pinagkunang ka. Ba't nangyari ito? Ang explanation sa amin ni Senator JB dyan, dahil siya ang in charge dyan sa party na yan, nasa Senate version yan, nasa Senate intervention yan to increase the subsistence allowance ng uniform personnel from PNP, BJMP, BFP, at saka Philippine Coast Guard. Yun ang pang-explanation ni JB dyan. Narinig ko rin yan, nabanggit yan alam mo pinakamaganda, pagka mayroon details na hindi ko nalilinaw sa inyo, pinakamaganda ay si Sherwin o yung isa sa mga chairman ng particular issue na yon ang makausap natin. Kung papayag. Kasi katulad yan, alam ko yan alam ko yan dahil kinento nila sa akin yan. Nire-report nila sa akin siya yung nangyayari. Yung sinasabi niyong yan ay nasa Senate version na yan. Nandoon yan. Walang tayong maliwanag ito. Kung ano man yung pinapasok nila dyan sa BICAM na yan, hindi napag-usapan yan sa Senate or napag-usapan sa House. Yun ang standing order ko. In other words, pag may papasok silang ganyan, at pagkatapos wala naman sa usapan, hindi pwede. Pag pinilit,
deadlock tayo. Mhm. Ganun lang kasimple sa amin, ganun ang stand namin. Kaya gustong-gusto nga namin na malinaw ito. Isang araw may sinasabi yung isang congressman na kung ano daw may mga pinasok daw kami mga Opo, individual. opo. Yun ang isa sa mga pinagtatalunan nga pala, no? Yung malaki daw yung mga individual amendments ng mga senador. Hindi kami individual amendments. Karamihan sa mga senador, institutional amendments, yung sa national defense, yung sa Opo, mga, sige. yung mga Opo. ganun, ano? Opo, Pagdating sa, at makikita nyo sa ano yan, sa website nga, tingnan nyo isa-isa katulad yan, yung DPWH. May ilan sa amin, ako the best example DPWH, ang pinasok kong individual amendment, zero. Okay, opo. Ito po. Ito po, sir. Diba? Ito, Wala ito. akong tignan mo kung ilang Opo. bilyon ang pinag-uusapan nila sa kabila. Okay. Balikan ko lang po itong isyong ito, ha? Sir, kasi wala ito sa NEP. No, ito pong announcement ni Presidente tungkol po sa Wala. pagtataas Oo. ng allowance ng mga military personnel tsaka uniform personnel. Wala po, wala sa NEP. Alright. Ngayon, ang sinasabi po sa deliberasyon ng Kamara, ng BICAM kahapon, sinasabi po ni Chairperson Micaela Swansing nga, no? Ang sabi niya rito na i-adapt na lang natin ito kasi nga ito po ay may kaugnayan na doon sa executive order ng Presidente. Presidente. Okay. Sige. So, meaning ang Kongreso kahit na walang pagtatanong man lamang doon sa lilikhain itong problema tungkol po sa magiging pensyon na ng mga retirado at yung binabanggit po na lalaki ang fiscal concern natin eventually dahil nga po sa alam po naman natin na ang pensyon ng mga militar ay GAA, no? Hindi ito GSIS o SSS. Specifically po, ito po ay provision ng GAA. Kahit na po walang ginawang pagtatanong dito ang Kongreso, sumang-ayon lang kayo sa utos ng Presidente, kahit na ang fiscal problem na lilikhain nito eventually sa atin, pagkalaki-laki. Hindi po, nasa Senate version yan. Wala sa House. Wala sa House, pero nasa Senate. Pinag-usapan sa Senate yung committee ni Senator JB yan. Opo, kasi ang babala dito ng mga, di ho ba naalala po ninyo panahon pa ni Ben Joc, no? This is considered as an elephant in the room na malaki pong problema natin nga kasi nga taon-taon palaki ng palaki ang kinakailangan mong budget. Tatalunin pa yung budget ng defense eventually sa pensyon ng mga militar. Nung araw pa, alam mo, baka blessing in disguise na naging executive secretary si Ralph. Siya merong solusyon dyan nung araw pa, nung nasa Senate siya. Siguro, gawin niya ngayon. Baka naman common sense na naman yun. Ha? Baka na naman common sense na naman yun. Mahirap, delikado patay tayo dyan. Hindi, meron siyang dating solusyon doon na merong part na ititigil muna na parang meron siyang Anyway. Meron siyang solusyon dati pero hindi ko kabisado Opo. Pero definitely nasa Senate version yan, meron na talaga sa amin na ganun intervention namin yun maliwanag yun galing kay JB nung pinag-uusapan namin siya nagsabi sa akin ini-increase yung subsistence allowance kasi ng uniform personnel, PNP, BJMP, ganyan. Opo, sige po. Itong MAIF naman, bakit naging 51 billion at ano ba ang implementing rules nito? Meron bang alokasyon dito bawat senador at congressman? Ayan, meron pa rin may maganda kaming explanation dyan kasi hindi kami papayag, wala. Ewan ko sa House pero sa Senate walang ganun. Kasi nga, meron special provision. Narinig ko yung kanina, pagbangon ko, narinig ko yung taga-DOH nag-i-explain ka sa'yo, hindi nasagot ng tama Una, yung mga government hospitals at saka mga ospital ng gobyerno, ang tanong, kasya ba? Hindi ba? Hirap na hirap 200-300% ang overcrowding ng mga ospital. So, kailangan talaga gamitin ang mga private hospitals in the meantime na hindi sila nakakapag-expand ng kanilang mga ospital. Pati mga local government hospitals, kailangan makinabang dito. Okay? So, yun ang kailangan tulungan. Kaya, pati private hospital ngayon ay pwedeng gamitin. Pag hindi ka, imbis na naghihintay ka ng 1-2 buwan bago ka operahan sa local, sa government hospital,
pwede ka na pumunta sa private with this. Okay, yun ang solusyon na nakita namin dito. Pang-private hospitals karamihan ito. Ngayon, sabihin nila, nako, ito na naman, mga GL, congressman, di ba? Binabawal namin ng GL. Ito, basahin muna nila yung provision na nilalaban ng Senate ngayon doon sa BICAM. Kasi nilagay ni Senator Lacson yun. Ang provision dito, pati rin sa DPWH, hindi natin pag-usapan kanina, pwede natin balikan. Meron siyang nilagay na provision doon na hindi madaling kurakutin. Ngayon, itong imposible na. Una, walang lalabas na pera eh. Pangalawa, ilalagay, nakalagak na pera kagad sa sa DOH, sa PhilHealth, doon na kagad nakalagak yan. Ngayon, hindi na pwede yung dati, kailangan pa ng GL. Hindi na. Ang aming provision na nilagay, is hindi na kailangan ng GL. Talagang automatically ikakarga na doon sa mga hospital, sa mga private hospital, sa mga hospital sa probinsya. Pinaka-perfect example nga, sabi nga namin, si Senator Gatchel yan eh. Kasi doon sa Valenzuela, yung government hospitals doon, yung mga local hospitals nila, talagang laging puno yun. Hindi lang daw 200, kuminsan 300% ang overload. So, meron silang another 3 hospitals na privately owned doon na wala, nangyayari, doon pupunta, pero magbabayad. Mas mahal. Sa private hospital, mas mahal. Sige, So, sige mas po. kailangan Okay, yung okay. pera para Opo. para Sige, doon. opo. Ganun So, po yung opo. nationwide po yung gagawin. Okay. So, who will decide kung magkano per patient at kung magkano per hospital? Magkano kailangan niya? Mhm. Magkano kailangan niya? Yan ang gusto namin. Who will decide? Gusto- Sino po? yung pasyente. Pasyente, magkano kailangan niya? Hingin niya doon. Kasi may mga nakalagak sa kanila eh. May mga, mababantayan naman natin yung mga hospital kung nag-overprice na eh. Mhm, mhm. Di So, ba? kung ang Hindi pasyente... na kailangan, Opo, hindi na kailangan, kung gusto ng congressman or ng senador na pumapel o mepal, o hindi, sige, dyan sa ganitong hospital, mabibigyan kita ng ganun. Yabang na lang yun. Dahil pwede niyang kunin yun nang wala yung GL or wala yung rekomendasyon ng legislator. Yun sila magyabang kung gusto nila. Basta ang importante, hindi kailangan. Yun ang gusto namin doon sa special provisions. Diretso, Okay. diretso Opo. sa mga ospital, Okay, sige diretso po. sa mga pasyente. Sige po. Yung special provision na yan, nasa GAA. Oo. Sa Senate version, nandoon yan ngayon. At yun ay isa sa mga nilalaban namin doon sa BICAP. sige, Dapat nandun yan. Okay, sige. So, hindi pa ho tapos to, no? Tignan natin kung ano Diba? hong specific wordings nung binabanggit nyo pong special provision. May Mm. pahabol na pong tanong si Chacha kasi worried siya na Apo. baka daw mag-reenacted budget eh. Gusto ko lang ipaintindi nyo sa amin, talaga bang kinakailangan mag-worry kasi hindi ho naman titigil ang mundo kapag kapag naman Oo. nag-reenact ka muna ng Enero eh. Oh, exactly. Oo, Tito Sen. Hindi nga, dalawang bagay muna. Una, pag reenacted, hindi ibig sabihin nun buong taon reenacted eh. Meron lang presidenteng gumagawa nung araw nun eh. Yung Senate President, sinabihan pa niya, reenact no ah. Dahil gusto niya reenacted, election year ata nun eh. Hindi ko na sabihin kung sino, basta na makita niyo naman sa history. Oo. Okay, ngayon, dito sa atin, nangyari na sa amin yan. Ako mismo ang Senate President nung nagkarga ang House ng 75 billion sa BICAM. Na hindi ako, after BICAM, hindi balik na ako, sa BICAM lang pinasok eh. After BICAM, after ratification, nagkarga. Hindi ba? Di ayokong pirmahan, nag-reenact yun. Reenacted yun, January, February, hanggang nung mag-usok, nung pumayag lamang ako ng mga February or the end of January na pumayag ako. Sabi ko, pipirmahan niya, basta pirmahan mo itong sabi ko kay Digong, kay President Duterte. Sabi ko, basta tanggalin mo yan, bibito mo yan. Sabi niya, ang gawin ko yan. Pero ang ginawa niya, ang tagal nilang ni-review eh. Hanggang March reenacted eh. Kasi ganito, pag reenacted, ito na yung pangalawang punto. Ang reenacted, lahat ng mga pangsweldo sa which is 65% of the budget, walang problema. Dahil yun din naman yung last year eh. Talagang yung panggastos nila, ang mga capital outlay lang ang nadadali dyan doon sa reenacted. Ngayon, walang pwedeng galawin ngayon doon sa mga
sa mga pondo na yon, nasa kamay ngayon ng Pangulo yan. Yung yung available na funds from last year na hindi ginalaw. Pero mga 1-2 buwan lang yan, siguro naman. Meron ng bibigay dyan. Kung sakasakali man, hopefully, wag namang mangyari, baka sakaling. Kasi kami, wala. Ako, ready na kami. Tingin ko, last day namin dito, pag nagkasundo-sundo sila mamayang gabi, December 23. Oo. December 23 kami Pero Tito matatapos Sen, ang danger na naman diyan, ano po last minute yung approval ng BICAM, ano ang sapat na panahon sa mga each member of both houses to study? Yan na naman po ang issue dyan Kasi sasagasaan na naman dyan ng majority yung minority na magsasabi, ngayon mo ibibigay sa amin, aprobahan namin mamayang gabi, ngayon mo ibibigay sa amin, bukas namin na aprobahan, kapag kakapal-kapal ng budget. Oo. Karamihan sa mga pinag-usapan na dyan, alam na nila na pag-aprobahan na Well, as I'm speaking for the Senate. Opo. I'm speaking for the Senate. Oo. Karamihan ng mga senador, nakita nila yan. Pangalawa, lahat ng mga staff nila, nababasa nila yung Facebook website namin. Pag wala sa website, wala. Pag nandoon, kasali. Ando doon sa, maliwanag yun sa amin. So by now, kung meron pang konting problema sa DPWH, baka sa DOT o sa DTI, di ba? Yung iba, planchado na So dapat alam na nila. Okay. At yun din naman ang makikita, kumbaga sa kopya Opo, di ba? opo. Kung ano yung nakalagay doon dati sa amin, ito rin naman yung papasasabay ka. Walang problema. Tingin ko mga 5 araw. 5 araw pa. Planchado na yun Sapagkat ang plano naman namin, hindi namin raratipayan. Nakatulad nung dati, pagkatapos ng BICAM, magre-report yung BICAM chairman sa floor, summary ang sasabihin, ito ginalaw. Pagkatapos nun, a-approve na agad. Minsan, same day. Di ba? Ganun naman nakaraan taon. Lalo na last year, yung pinakamalala Ay, hindi mangyayari ngayon yun. Sige. Kaya nga, ma-delay tayo, ma-delay. Opo. Pero Sige po. kailangan malinaw. So, in other words, itong, pag let's say, nagkasundo mamaya, ano bang date ngayon? 17? Ano ba? 17. Nagkasundo sila, na-plancha na lahat, pumayag na sila, natapos yung deadlock. Kinabukasan, nag-uumpisa na sila ng printing noon. O kaya sinasabi ko na December 23 kami, dahil December 23 namin niraratify. Hindi namin niraratify agad yan. Let's say ngayon, 17. Opo. At the very least, 1 linggo. So kung 17 plus 7, 23. Tama yung tansya ko. Mga 22, 23 Sige. ang ratification namin yan. Okay. Parang enrolled bill na yan. Opo. Sige. So, bottom line dito, ang pinagtatalunan nyo pa rin, public works budget, ang main concern dito. Main concern, public works. Tapos yung mga special Sige. provisions namin sa MAIP, Opo. special provisions sa Okay. sa DepEd, special provisions sa agriculture. Sa agriculture, pero yan ang pagmamalaki nitong budget na to. Bukod sa amin, I know, it's not gonna be perfect. We cannot be perfect, I know. But this will be the most, or the cleanest budget ever since time immemorial. Sapagkat super ingat ang ginawa namin dito. Pero ang may pagmamalaki dito, priority education, priority ang health, priority ang agriculture. Yung iba, kung ano lang pangangailangan. Sige. So atin pong abangan ang magiging resulta po nito eventually. Kumbaga, seeing is believing. Tito Sen. Yes, so. At saka yung Okay. sabi ko nga, pagka yung mga walang ginagawa dyan, medyo reviewin nila, tignan nila yung sa website ng Senado. Hindi ko lang alam kung ano meron doon sa ano. Pero doon sa amin, nakalagay doon kung sino nag-propose. Opo. Ano pinopropose, magkano pinopropose. Ando doon lahat Sige Kaya makikita nila na this time around, very open at very transparent ang Senate.
Sige po. Again, Tito Sen, salamat po for waking up earlier than usual. sir. Ano po, at muli kaming tatawag kasi hindi pa tapos Thank ang you. My napaka-importante pleasure. issue Basta may ito. magandang balita o kahit masamang balita, tatawag ako sa inyo. Ako lang magsasabi sa inyo. Sige po. Salamat, Tito Sen. Alright, thank you. Thank you. Abang po Buhay kami. po kayo. God bless. Opo, thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!